Nagsimulang magpaputok ang mga tauhan ni Lucio sa bahay ni Mauro. Kahit sino ay maaaring madamay. Agad na lumaban si Tanggol, mariing sinabi na kailangan nilang tumakas. Ngunit sumali rin sa laban si Napungay at Mauro. Nagngit-ngit si Mauro dahil nadamay na rin ang kanyang pamilya. Tinamaan siya ng bala at nang makita iyon, napasigaw si Pungay at tumakbo sa kanyang ama. Samantala, naghiganti si Eneng laban kay Kidlat para sa pagkamatay ni Weng. Nagkaisa sina Tanggol at Pungay, pinagsama ang kanilang lakas upang ipagpatuloy ang laban. Samantala, nagtanong si Mundo, paano makakasiguro na darating si Aling Tindeng? Sumagot si Rigor, may ulat na nakita sa City Hall ang isang lalaki na dating kasamahan ni Tindeng. Doon daw dinala ang bangkay. Dagdag pa ni Rigor, siya mismo ay inutusan ng bise-alkalde na bantayan si Tindeng. Naiinis si Mondo, ngunit mariing sinabi ni Rigor, "Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi mo ba naririnig? Inutusan ako." Samantala, bumalik sa alaala ni Tindeng ang masasayang araw kasama si Alfredo. Humingi siya ng tawad dahil sa kanyang buhay ay nadamay sa panganib. Sinabi niya, "Ang tagal mong naghintay para makasama ako. Pero masaya ako na sa huli ay magkasama tayo. Hindi ako susuko. Lalaban ako laban sa mga gerero. Titiyakin kong makakamtan ang hustisya sa iyong pagkamatay. Mahal kita, Alfredo." Tumating si Konong Leo at napansin iyon ni Rigor. Pinalaan niya na ang susunod na hakbang ay makipagkita kay Tanggol. Umalingaw-ngaw ang putukan sa paligid ng bahay ni Mauro. Maging ang langit ay tila nagdilim, kasabay ng unos na bumabagsak sa kanilang buhay. Yakap ni Pungay ang dugo ang katawan ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nag-uumapaw ang luha sa kanyang mga mata. Umiiyak siyang nagsabi, "Ama, huwag kang susuko, narito ako." Patuloy na lumalaban si Tanggol, nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Lucio na para bang hindi siya natatakot sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Tanggol ang kakaibang kilos ng isang armadong lalaki. Hindi siya nakikipagbarilan, bagkus tahimik na lumalayo sa dilim. Nakatitig si Tanggol sa kanya at biglang sumiklab ang matinding pangamba sa kanyang dibdib. Maliwanag, hindi lamang pag-atake ang layunin ni Lucio, kundi may mas malalim na pakana sa likod nito. Unti-unting lumilitaw ang mas madilim na plano. Habang humihina ang putukan, dumating si Eneng dala ang apoy ng paghihiganti. Sa isang iglap, bumagsak si Kidlat at kasabay ng kanyang pagbagsak ay gumuho ang bahagi ng katotohanan. Bago siya tuluyang mawala ng malay, mapait siyang ngumisi at bumulong. "Hindi pa tapos si Lo, may utang pa kayo sa kanya." At kay Tindeng, nanlaki ang mga mata ni Tanggol. Ano ang kinalaman ni Tindeng dito? Lumipat ang eksena sa isang madilim na pasilyo, kung saan sinusundan ni Nan Rigor at Mondo ang bawat galaw ng mga pinaghihinalaan. Sa isang silid na mahina ang ilaw, nakita nila si Tindeng. Nakaluhod siya, hawak ang lumang kuwintas ni Alfredo. May luha sa kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang tingin. Hindi nila alam, narinig ni Tindeng ang bawat salita nila. Nabatid niya, hindi lamang siya tinutugis, ginagamit siyang payan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kunong Leo kasama ang mga armadong tauhan. Dumating na ang oras, malamig niyang wika. Tumayo si Tindeng, pinunasan ng luha, at buong tapang na hinarap ang kapalaran. Sa kanyang puso, naglalagablab ang pangako kay Alfredo, lalaban siya hanggang wakas. Samantala, dinala si Mauro sa isang lihim na klinika. Habang ginagamot, mahina niyang hinawakan ang kamay ni Pungay. Mahinang bulong niya, "Anak, may dapat kang malaman. Hindi lang kaaway si Lucio, may kaugnayan siya sa ating dugo." Natigilan si Pungay. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong niya, ngunit bago pa siya masagot, nawalan muli ng malay si Mauro. Gabi ring iyon,
Nagtagpo ang lahat sa isang abandonadong bodega. Doon nagharap sina Tanggol, Tindeng, at ang matagal nang nakabaong mga lihim. Inilahad ni Tindeng ang katotohanan. Si Lucio ang tunay na utak ng Guerrero Network. At si Alfredo ay pinatay dahil nadiskubre niya ang lihim na koneksyon ng mga makapangyarihan sa lungsod. Ngunit, ang pinakamalaking revelasyon ay ang ugnayan sa dugo. Magkapatid pala sina Tanggol at Lucio sa iisang ama. Parang kidlat na tumama sa dibdib ni Tanggol ang katotohanan. Sabay-sabay na nag-alab ang galit, lungkot, at apoy ng pagtataksil. Mariin niyang sinabi, kung ganoon, lalo kitang hindi patatawarin, at mariing pinisil ang kanyang kamao. Sa huling oras ng gabi, muling umalingaw-ngaw ang putukan. At hindi na malinaw, sino ang kaaway at sino ang kakampi. Tanging isang bagay ang tiyak, lalabas ang mga lihim, may mamamatay, at may pusong mababasag. Naiwan ang tanong, hanggang saan sila handang magsakripisyo para sa katotohanan at hustisya. Nagsisimula pa lamang ang laban, at wala nang atrasan. Samantala, habang pauwi sina Roda at Tindeng, mabigat ang kanilang dibdib. Hindi makapaniwala si Roda sa nakakatakot na katotohanang ibinunyag ni Konglu at Tindeng. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Mahinang bulong niya, hindi ko alam hanggang saan na umabot ang kapangyarihan ng mga Guerrero. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Tindeng na para bang iyon ang tanging sandigan. Tumingin si Tindeng sa kanya, kumikislap ang kakaibang liwanag sa mga mata. Mariin niyang sinabi, Roda, hindi ako titigil hanggat hindi na paghihigantihan ang pagkamatay ni Alfredo. Ngunit bago sila makapagpahinga, biglang may malakas na ingay mula sa likuran. Bumukas ang pinto ng kanilang garahe at may mga aninong naglaho sa dilim. Naiwan ang isang mensahe. Kapag sinubukan ninyong hanapin ang hustisya, kayo ang susunod na biktima. Sa takot, kinuha ni Tindeng ang kanyang telepono, ngunit walang signal. Sa gitna ng pangamba, nagpasya silang bumalik sa lungsod upang makipagkita kay Tanggol. Pagdating sa bahay ni Tanggol, nagulat si Roda. Magulo ang paligid, sira ang pinto. Galit niyang sinabi, sino ang pumasok dito? Mabigat ang ekspresyon ni Tanggol nang tumingin sa kanya. Roda, hindi lang sila pumasok, hinahanap nila tayo. Kapag nagbigay tayo ng impormasyon sa mga autoridad, mas mag-iingat tayo. Dahil hindi lang mga Guerrero ang kalaban. Mas malaking kaaway ang nasa harap natin. Mula sa dilim, unti-unting sumilip ang mas madilim na plano. Habang nag-uusap sina Roda at Tindeng, biglang may dumating na text sa telepono ni Roda. Larawan iyon ng isang lumang ambulansya, nakasulat ang Divinamon Dragon, kuha sa harap ng isang abandonadong bodega. Kasama ng larawan ang simpleng mensahe, dito magsisimula ang katotohanan. Agad silang nagpasya na pumunta roon. Paglapit sa bodega, naramdaman nila ang kakaibang lamig. Bawat anino ay tila may dalang banta. Pagpasok nila, narinig nila ang tinig ng isang lalaki. Hindi ninyo dapat nalaman ang lugar na ito. Biglang lumabas ang isang nakamaskara. May hawak na itim na folder. Sinabi niya, ang mga dokumentong ito ang magpapatunay kung gaano kasinungaling ang mga Guerrero. Ngunit, kapag itinuloy ninyo ang hustisya, mawawala rin kayo tulad ni Alfredo. Pinuks Tindeng tumingin kay Roda, puno ng galit at takot ang kanyang mga mata. Sinabi niya, Roda, kailangan nating ilantad ang mga ebidensyang ito sa mundo kahit kapalit pa ang ating buhay. Ngunit bago pa sila makakilos, dumating ang mga armadong lalaki. Sa isang iglap, kumuho ang kanilang plano. Sumabog ang putukan, kumalat ang kaguluhan sa lahat ng dako. Isang lalaki ang bumagsak sa harap nila, may hawak na maliit na aparato.
Sa mahina niyang tinig sinabi, Ito lang ang inyong pag-asa. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Mabilis na kinuha ni Rhoda ang aparato at itinago sa ilalim ng lumang kahon. Sa gitna ng putukan, napagtanto ni Tindeng, sa likod ng mga gerero ay may mas malakas at hindi nakikitang puwersang kumikilos. Mas malalim na misteryo tungkol kay Alfredo ang nagsimulang lumitaw. Ang lumang ambulansya at ang mga dokumento mula sa Divina Mondragon ay tila susi sa matagal ng nakatagong katiwalian, panlilinlang at mga krimen. Pagkatapos ng sagupaan, nagpasya sina Rhoda at Tindeng na maghiwalay ng landas. Kinuha ni Rhoda ang AFST, samantalang si Tindeng ay pumasok sa isang lihim na silid sa likod ng bodega. Doon natagpuan niya ang lumang diary ni Alfredo. Bawat pahina ng diary ay naglalaman ng mga pangalan ng tunay na salarin sa sunod-sunod na krimen ng lungsod. Ang pinakanakakatakot na revelasyon ay isang matagal ng kakampi pala ay lihim na kaalyado ng mga gerero. May mga planong siraan ang pangalan ni Alfredo at ibaling ang sisi ng kanyang kamatayan sa iba. Nagngit-ngit si Tindeng. Sinabi niya kay Rhoda, Rhoda, handa ka ba? Kapag hinarap natin ang katotohanan, walang makakapigil sa atin. Ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis at matalino kung hindi tayo ang susunod na biktima. Biglang lumitaw ang isang madilim na anino sa pintuan ng bodega. Isang pamilyar, ngunit nakakatakot na tinig ang umaling-aungaw. Hindi ninyo alam kung gaano kalalim ang larong ito o kung sino ang tunay na hari. Sa sandaling iyon, naramdaman nila, nagsimula na ang pinakamalaking unos. Isang laro ng kapangyarihan, kasinungalingan at kamatayan na huhubog sa kanilang kapalaran at sa hinaharap ng buong lungsod. Nabalisa si Rhoda, paano ko makokontak si Tanggol? Nakita sa kanyang mga mata ang takot at determinasyon. Sumagot si Tindeng, si Me ang ating kontak. Sigurado akong may koneksyon siya sa anak kong si Eneng. Siya ang tulay natin para maabot si Tanggol. Nag-alinlangan si Rhoda. Ngunit malalim na ang gabi. Delikado. Bukas na lang. Sa huli, umuwi sila upang magpahinga. Ngunit hindi nakaligtas sa mata ni Rigor ang kanilang mga galaw. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan. Sundan sila. Gusto kong malaman kung saan sila pupunta. Ayaw ni Mondo, nanginginig ang kanyang katawan sa galit at takot. Ngunit wala siyang magawa dahil si Rigor ang kanyang pinuno. Samantala, sa silid ni Gustavo, sumabog ang galit. Anong klaseng kabiguan ito? Sigaw niya, puno ng puot at pagkadismaya ang kanyang mga mata. Sa City Hall, muntik na akong mamatay. Kung buhay pa si Alfredo, si Tindeng sana ang galit sa akin. Hindi ito. Mapait na ngumisi si Miguelito. Dapat magpasalamat ka, Gustavo. Wala ka ng karibal. Pwede mong angkinin si Matilde kung gusto mo. Siguro mas mabuti kung mawala na siya sa ating buhay. Mabilis na sumabat si Jackie. Si Matilde ay kapareha ni Alfredo. Kailangan nating sundin ang plano ng perpekto. Hindi siya pwedeng pabayaan. Muling sumigaw si Gustavo sa galit. Dapat ang problema sa City Hall ang iniintindi natin, hindi si Matilde. Huwag na siyang idamay. Kontrolado natin ang kuwento. Malamig na sinabi ni Roberto. Pwede nating likhain ang kuwento sa ating pabor. Huwag nating hilahin ang personal na buhay ni Matilde sa komplikasyon. Samantala, ipinakita ni Erica ang pahayag ni Namarsing at Nita. Puno ng galit at selos ang kanyang mga mata. Naggit-ngit si Miguelito. Nagsisinungaling sila. Sinisiraan nila ako. Ngunit mariing sinabi ni Gustavo, hindi ito paninira, Miguelito. Ibinubunyag lang nila ang tunay mong pagkatao. Tumayo si Gustavo, naglalagablab sa galit. Mabilis na sumabat si Jackie. Walang maniniwala sa kanila. Maglalabas tayo ng pahayag, sisiraan natin sila. Wala silang karapatang maghiganti. Lalong lumalim ang gabi.
Tumingin sina Roda at Tindeng sa dilim, ramdam ang mga matang nakamasid. Mahinang bulong ni Tindeng. Siguraduhin mong walang makakaalam. Inabot niya kay Roda ang kanyang telepono. Ito ang numero ng mayor. Huwag kang magkakamali, kung hindi, matatapos ang lahat. Bago sumikat ang araw, naglakad sina Roda at Tindeng patungo sa isang abandonadong gusali sa tabing dagat. Doon nila dapat makatagpo si Mi. Ngunit pagdating nila, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Bumagsak si Tindeng sa lupa. Nabasa ng dugo ang kanyang kasuotan. Napasigaw si Roda sa takot. Eneng! Kumalat ang kaguluhan sa lahat ng dako. Sa dilim, mabilis na gumalaw ang isang anino. Napagtanto ni Tanggol na hindi ito ordinaryong kriminal. May misteryosong layunin sa likod nito. Parang mga pakpak na hindi nakikita ang kumakalat. Samantala, isang lihim na sulat ang dumating sa bahay ni Gustavo. Nakasaad, kapag umikot ang mundo, matutuklasan mo ang nakatagong lihim ni Alfredo. Walang lagda, tanging simbolo ng guro, isang tanda ng bagong panganib. Mahinang bulong ni Gustavo. Alfredo, hindi pa tapos ang iyong kwento. Lalong lumalim ang takot sa kanyang dibdib, at bawat pader ng kanyang bahay ay tila nagbababala. Samantala, lihim na nagplano si Miguelito ng pagpupulong sa ilalim ng tulay. Sinabi niya, dito natin ipaplano kasama si Matilde. Abala siya sa mga mapa at dokumento, hindi alam na may nakatagong kamera na nagre-record ng bawat galaw niya. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay muling magdadala sa kanya sa pinakamadilim na alaala. Nakaupo si Matilde sa kanyang silid, hawak ang telepono. Biglang lumitaw ang isang mensahe. Bawat lihim ay may kapalit. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Tumama iyon sa kanya na parang kidlat. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, ngunit bawat salita ay may dalang anino ng panganib. Lalong naging misteryoso ang gabi. Sa labas ng bahay ni Roda, huminto ang isang misteryosong kotse. Isang pamilyar, ngunit nakakatakot na tinig ang bumulong. Hindi mo akalaing darating agad ang oras na ito, hindi ba? Mabilis na tumakbo si Roda sa bintana sa pagkagulat, ngunit wala siyang nakita sa labas. Tahimik ang paligid, nilalaro ng dilim ang ilusyon at realidad. Samantala, sa silid ni Erica, may tawag mula sa hindi kilalang numero. Ang tinig ay nagsabi, kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa lumang istasyon ng tren. Ngunit mag-ingat, bawat hakbang mo ay minamasdan. Nabitiwan niya ang telepono, natigilan si Erica. Naglalaban ang galit at takot sa kanyang dibdib. Alam niyang bawat hakbang ay may kapalit at bawat desisyon ay maaaring magbukas ng pinto sa bagong panganib. Sa ibang dako, mahigpit na hawak ni Maro ang mga pakete ng droga. Bawat galaw ay lalong bumibigat sa kanyang katawan. Lalong lumalalim at bumibigat ang laro ng dilim. Bawat galaw ay tila minamasdan. Bawat hininga ay may dalang anino ng panganib. Sa isang napilitang tumakas siya, mahigpit na hawak ang bag ng droga. Ngunit si Tanggol, kahit sugatan ng braso, ay mabilis na sumugod at nahuli ang isang kalaban gamit ang kanyang kakaibang bilis at lakas. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Maro si Gustavo na sumisigaw sa labas. Mag-ingat. Kapag lumapit ka pa, kamatayan lang ang naghihintay. Sa labas, humarap si Roberto sa hindi inaasahang tanawin. Nakita niyang ang bodega ay naging sentro ng putukan at tensyon. Nagpasya siyang pumasok, dala ang kalasag at baril. Ngunit pagpasok niya, nabasag ang kanyang puso. Si Erica ay bihag ng mga gerero. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit at takot. Ngunit nang tumingin siya kay Roberto, may bahagyang sinag ng pag-asa. Biglang sumiklab ang matinding labanan. Natumba si Maro, gumulong ang bag ng droga. Ngunit bago pa ito bumagsak sa lupa, mabilis na nasalo ni Tanggol. Huwag kang kikilos, mariing utos ni Tanggol. Sabay salag sa mga kalaban isa-isa.
Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maro. Hindi siya nag-iisa at nagsisimula pa lamang ang laban. Si Luso, na inakalang isang kostyumer lamang, ay biglang lumitaw mula sa dilim na armado. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata ni Maro at kapwa nilang naunawaan. May mas malalim na laro sa likod nito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang hindi inaasahang katotohanan. Ang lumang recording ni Jackie ay nabunyag mula sa loob ng bodega. Ipinakita sa video sina Roberto at Gustavo na palihim na nag-uusap kung paano nila planong patayin ang mga inosenteng sangkot sa kalakalan ng droga. Nakatitig si Erica sa screen, nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Kaya pala lahat ay planado, nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit hindi pa tapos. Kumalat ang putukan at kaguluhan sa mga lansangan. Dumating ang mga pulis. Ngunit naroon ang baliktad na pangyayari. Isa sa mga pulis ay lihim na kaalyado ng mga gerero. Ang kanilang plano ay dakpin sina Maro, Tanggol at Erica at ibintang sa kanila ang lahat ng krimen. Si Maro, na dati inilamon ng takot, ay biglang nakaramdam ng tapang. Napagtanto niyang kung wala siyang gagawin ngayon, matatalo sila bago pa man makamit ang hustisya. Mabilis niyang pinaandar ang alarma, ginulo ang plano ng mga kalaban, at sinubukang tumakas kasama si Tanggol. Ngunit, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lahat. Ang bodega, puno ng ebidensya at droga, ay nilamon ng apoy, parang impyerno sa gabi. Kahit bihag, gumawa ng mahalagang desisyon si Erica. Inactivate niya ang maliit na aparato sa kanyang kamay at agad na lumipad ang isang lihim na drone sa kalangitan. Sinimula nitong i-record ang lahat. Alam ni Erica na kung matalo sila sa laban na ito, ang drone ang magiging saksi sa katotohanan. Ibubunyag ang mga krimen ni Roberto at Gustavo sa publiko. Ngunit si Jackie ay naguguluhan pa rin. Sa mesa ng bodega nakita niya ang isang lihim na dokumento. May pangalan ng kilalang pamilya. Ang pagbubunyag nito ay makapagliligtas ng marami. Ngunit sisira rin ng maraming buhay. Napagtanto ni Jackie, ang kanyang desisyon ay magdadala ng bagong unos. Sa huling oras ng gabi, habang nasusunog ang bodega at papalapit ang mga sirena ng pulis, nagtagpo ang lahat ng tauhan sa tensyonadong eksena. Nakatayo sina Maro at Tanggol, handang lumaban. Hawak ni Erica ang drone. Nasa loob nito ang katotohanan. At si Jackie ay nakatayo sa pag-aalinlangan, mahigpit na hawak ang dokumentong kayang baguhin ang kapalaran ng buong lungsod. Ang gabi ay naging saksi sa simula ng bagong digmaan. Nagtago sina Roberto at Gustavo, gulat na gulat sa pagkakalantad ng kanilang mga lihim. Nakatayo si Jackie sa pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Alam ng lahat, ang susunod na sandali ay maaaring maging huli. Bawat hakbang ay may panganib. Bawat salita ay may dalang pagkawasak. At sa likod ng lahat ay nanatiling nakabiti ng tanong, sino ang mabubuhay at sino ang guguho sa abo ng kanilang mga lihim at kasalanan? Nang marinig ng mga tauhan ni Lucio ang mga revelasyon, nagkatinginan sila. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila may dalang bigat ng katotohanan. Biglang tumingin si Lucio kay Espineli at sinabi, "Kung totoo ito, may mas malalim pang nangyayari sa likod. Baka tayo na ang susunod na target." Habang papunta si Maro sa kanyang kotse, napansin ni Lucio ang kakaibang takot at pangamba sa mga mata ni Espineli. Mahinang bulong ni Espineli, "Lucio, baka hindi lang ito investigasyon." Nanginginig ang kanyang tinig sa takot. Sa sandaling iyon, may aninong gumalaw sa dilim. Maingat itong nagmamasid, sinusubaybayan ang bawat hakbang ni Maro. Bumilis ang tibok ng puso ni Tanggol. Naramdaman niya, may paparating na matinding panganib. Hindi ito ordinaryo, bulong niya sa sarili, habang sinusuri ang paligid kung saan
May mga taong nakikialam sa kanilang misyon. Biglang bumilis ang lakad ni Maro. Nakita ito ni Lucio at agad na nagpasya, maghiwa-hiwalay tayo. Dalawa ang susunod ng malapitan. Dalawa ang magbabantay sa paligid. Huwag hayaang makatakas ang impormasyon. Maingat na naglakad si Tanggol sa kanilang tabi. Bawat hakbang ay pinag-iingat. Ngunit pagdating niya sa kanto, isang mahina ngunit malinaw na tinig ang umabot sa kanyang pandinig. Tanggol, napatigil ang kanyang hininga. Ang tinig ay tila galing sa kailaliman ng gabi, isang nakakatakot na sinyalis na hindi pa nagsisimula ang tunay na digmaan. Hindi ka dapat narito. Pamilyar ang tinig at sa isang iglap, bumalot ang lamig sa katawan ni Tanggol. Nabigla siyang tumingin. Nakaharap sa dilim si Gina, anak ni Roberto. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit at takot. Gina, paano ka nakarating dito? Nanginginig na tanong ni Tanggol. Walang sagot si Gina. Maputla ang kanyang labi, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Mahigpit na hawak ang isang maliit na aparato. Alam ko ang ginagawa mo, Tanggol. Alam ko kung sino ang nasa likod nito at hindi ko hahayaang masira ang aking pamilya. Mariin niyang wika, dala ang nakatagong lakas. Samantala, nakaramdam si Maro ng kakaibang presensya. Biglang may tumulak sa kanya mula sa likuran at siya'y bumagsak sa lupa. Sumugod si Espineli, handang lumaban. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang sumiklab ang liwanag mula sa isang mobile video. Lahat ay napalingon. Ipinakita sa video si Maro. Nakikipagtalo kina Aling Nita at Mang Marcy kasama ang mga pamilyar na mukha. Hindi ito ordinaryong tulong, kundi kalakalan ng droga. Ito ay drug trade. Sigaw ni Lucio, nanginginig sa galit at pagkagulat. Napuno ng tensyon ang paligid. Maging si Dimples, na dati masaya sa pagdating ni Tanggol, ay natigilan at umiling. Biglang may malakas na ingay mula sa likurang eskinita. Yumanig ang lupa. Nagunahan ang mga tauhan ni Lucio at pumasok sa gusali. Ligtas dito, utos ni Lo. Ngunit huminto si Tanggol. Hindi siya nagkamali. May mga kalaban na nakatago sa likod ng gusali, naghihintay ng kanilang pagkakamali. Tumayo si Maro at tumingin sa grupo. Alam kong lahat kayo'y nakamasid, ngunit may mas malaking katotohanan akong ibubunyag. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa determinasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok si Espineli, may dalang impormasyon na kayang baguhin ang lahat. Lucio, Tanggol, hindi lang droga ang US. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.